Ilan? 35. So Okay. sobrang lapit na po niya, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9-dash line ng China. So medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir. Meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan doon. Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Magandang umaga po. Opo. Sino po mauna? Opo. Sir, hello. Wala po. Ayan. Check. Ayan. Sir, Mav po from GMA. Sir, hingi lang po kami ng reacts kasi kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, doon daw kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. Kaya ganun kalapit. 35 nautical miles na lang po sa baybayin natin. Sorry ma'am, hindi ko masyado madinig. Opo, hinarang po yung research vessel ng Pilipinas. Ano po to? Ano, BIFAD? Ano po? Namria, sir. BIFAR? Namria po. Namria. Okay. Opo, Okay. hinarang po Yung sila. nagsusukat ng baseline. Yes, sir. Kaya lang, sir, 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. So, Ilan? 35. So Okay. sobrang lapit na po niya, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9-dash line ng China. So medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir. Well, kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin, meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan doon. Ang tanong lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel. Yes, sir. Malabo yun, ha? Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Hindi, ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, o 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami doon sa pupuntahan namin. Dapat ganun lang ang maging huwag tayong magpapaharang. Atin yun eh. Ang kailangan lang dito talaga, at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, itong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon, kasi yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating economic zone natin. So, sovereign rights. Okay? Kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi pong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko sa hearing. Okay? Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yon. Pwedeng isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yon. Exclusive economic zone. Pero hindi po yon sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yon na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po, ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin,
open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Kaya't anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Sapagkat sa ngayon, easy yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamay-ari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang oposisyon. Siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Alangan naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko, diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, magkakapitbahay tayo, kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo nung kapitbahay natin. Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na paghaharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo. Hindi po. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China, sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaapi sa oras na ito at huwag din tayo mang-api. Yun lang, ma'am. Good morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi, nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, na mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko,
may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan, silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi ano to, brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS, nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Ano? Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte at ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na ito. Sir, malamig kayo kay dating Pangulong Duterte. Are you convinced dun sa sinabi niya na wala siyang isinurrender na part ng ating Philippine territory? Ay, opo ma'am. Imposible pong may sinurrender dahil ako nga bagamat yun top secret, pero wala naman ng top secret. Alam na, pelikula na nga yung pinunta ko dun Yung pinunta ko dun sa West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yun na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang army kernel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po ba mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan, ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin
Pangulong Bongbong Marcos, ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Sir, kahit ba inaminaw ni former President Duterte na meron nga siyang kasunduan with China, and then China insisting that there was indeed a gentleman's agreement na walang dadaling repair material sa PRP Caravan. Do you think that deserves Ako po kasi hindi ko po alam, wala akong knowledge sa pinag-usapan ni Presidente Duterte at ang Pangulo ng China. Wala akong alam. Ang alam ko yung nasa UNCLOS. Kasi kung yun ang basihan, ang sabi doon, malinaw na wala dapat maganap na sa mga disputed islands at doon sa mga low tide islands, yung mga tinatawag nila, low tide elevation, hindi dapat magtayo ng mga konkretong infrastructure. Nandun yun eh. So siguro, ako, kasi ayoko magsalita nang wala akong basihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ni Presidente ng China at ng Pilipinas. Ang alam ko yung UNCLOS. Siguro, yun ang basihan nilang dalawa. Kasi ang nakalagay doon, bawal kang magtayo ng kahit ano sa mga low tide elevation at sa mga disputed islands. Sir, ayungin po kasi hindi na siya disputed since yung may arbitral ruling tayo na yung West Philippines yung amin talaga yan. Talaga yan, oh. Pagka pinanghawakan natin kasi yung arbitral, talagang ilalaban natin na atin yun. Pero, siyempre, meron laging two sides of the coin eh. Yung isang side ng coin, ang sinasabi ng Amerika ay ng China, hindi naman sila sumama doon sa arbitral. Kasi pag arbitral, dapat dalawa lagi kumbaga, yung partido, dalawa. Eh nung nag-hearing at naggawa ng arbitral ruling, hindi naman na-involve ang China. So yun ang posisyon ng China. Sinasabi nila, hindi naman kami sumama dyan sa kaso na yan. So, sa atin, siyempre, lagi tayong babagsak sa international law. Diba? Ano ba yung international law? Bumagsak tayo sa UNCLOS. Kung ano yung sinasabi ng UNCLOS. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ang trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakakupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi pa ng tensyon dahil baka mag-provoke nila? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit parang hindi ka nagsasalita? Sabi niya, usually madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa
nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the President given na 2 years ago? Masyado, sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na an attack, pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya, AFP o kahit automatic ang MDT ay So, ano pa ba ang doon? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game. Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan, ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan, Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang. Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan, suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Sir, as a civic senator, we also ask the President or Malacanang or even the NSC to brief the senators regarding the situation po sa WCS. Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang
ating national security group, dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin. At ang nakakatuwa naman po, dahil pati po yung ating mga senador, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin, sa kabayanihan, kilala na tayo doon. Wala na tayong pwedeng, siguro, pagiging martir at heroism lang, wala nang tatalo sa Pilipino. Pero, kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan? Pwede naman tayong mag-usap. Sana, yun lang. Sana magkaroon ng briefing ang ating DFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China eh. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na, escalation ang nangyayari. Hindi na di-diffuse yung situation. Nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi naiwasan sana lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yon. Di ba? Nagawa niya na yan. Yung status quo, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin, expected naman na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya, medyo, yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to, napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin informed ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan po nito. Po dyan sa yung tension nga, kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the Armed Forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the President with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the President. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez yan. Kaibigan din natin yun. Matakapang din yun. Pero, siyempre, kanya-kanyang point of view yun. Pero hindi ganun wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganong ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon.
Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon. Sa palagay niya, yun ang maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano pa. Mag-move on naman po tayo, mag-move on. Move on. Yung opinion ni Congressman that stemmed from the forced suspension of Governor Ubaib. Opo, nabalitaan ko po yun tungkol dun sa... Siyempre, kanya-kanyang, ano yan eh, kanya-kanyang version, narrative. Siyempre, may narrative yung governor, may narrative din ang executive, ano? Pero ako, sa totoo lang, yun ang lagi kong pinakikiusap. Sana itong mga nagaganap sa bansa natin, wag nating kalilimutan ang saligang batas. Kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagrereklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Sana maayos itong issue na to. Kasi ano ba to? Sunod-sunod eh. Sunod-sunod na ang reklamo walang due process. Hindi maganda yon para sa bayan natin na may sumisigaw na hindi sila nakakuha ng hustisya. Sana matapos na yan. No? Hindi yan healthy para sa atin. Lalo ngayon. Kailangan lahat ng tao sa Pilipinas may due process. Right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Quiboloy from the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Quiboloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Quiboloy na total ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Para po, alam nyo kasi yung mga ganitong bagay, katulad nung una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Eto tayo ngayon, dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force, hulihin si Pastor Quiboloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang, magdasal po tayo na walang mangyaring violent. Sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko nun, napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics. Ang hirap po niyan. Kumbaga, ang daming taong masasaktan dito sa issue na to. At pananampalataya yun. Mahirap tayong maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Sa totoo lamang po, inaantay po namin hanggang ngayon yung desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa pagtanggal ng franchise ng SMNI. Hanggang ngayon, naantay po namin ng desisyon kung kailan kami makapag-hearing. Kasi ang dami na po dyan, ang dami nang naging nagdikit, ano na siya yung kaso ni Pastor kasi, domino na, umabot na hanggang sa SMNI, freedom of the press na. Iisang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng
pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing, pero wala pa po, hindi pa na-schedule ang hearing nito. Sir, the issues, no, yung kay Pastor, yung mga nangyayari po sa kanya, do you believe that it is part of a political perspective? Oh, definitely. Definitely. Kaya sana nga, ang pakiusap ko, wag natin, kung politika ang issue natin kay Pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, never nating itatouch ang religion. Nakakatakot yan na pakialaman natin. Si Sen. naman yung statement asking yung PNP to revoke yung mga gun licenses na na-issue pa yung Pastor. May mga followers siya supposedly na nagpo-post sa social media na handa silang magpakamatay para hindi maaari. Yun ang nakakatakot dun, sir, eh. Yun ang mga sinasabi ko, eh. Kasi pag pinag-usapan natin ng faith kasi, diyan mapupunta yan. May mga fanatics tayo na hindi natin maiwasan. Pero hindi naman natin pwedeng panghawakan ng batas na porket identified kay Pastor, eh, kakansilin na natin yung kanilang mga in-issue ng PNP. Wala naman silang kaso. Siguro, kasi dito sa bayan natin, hanggat hindi ka pa napapatunayan na may kasalanan, mahirap na sasabihin natin kanselahin kagad yung kanilang mga permit to carry o LTAP nila, no? Kasi kailangan may proseso din yun. Kailangan mapatunayan muna na sila ba ay may nagawang kasalanan. Kasi minsan yung mga ganun na ang hirap pa rin, napakahirap na parang kasi ako, nangyari sa akin yan, kinansila yung mga baril ko, pare, na ano yan, ha? Nung sumuporta tayo sa 2013 na gulo sa Lahad Datu. Openly, sumuporta tayo sa mga tausug. Ang nangyari sa akin dun, nakansila lahat yung... Hindi ko alam, biglang kinansila lahat yung yung permit to own, lahat yun. Kinansila. Nagulat ako, sabi ko, para naman yatang ang aking karapatan na nasagasaan yata. Pero ang nilabas nila, yung mga ex-convict, hindi pwedeng magbarel. Kaya wala akong nagawa. Dumating lamang yung aking absolute pardon, kaya ako nakakuha uli ng barel. Pero sabihin, sana yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni Pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, naapi yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karahasan. At tandaan po natin, si Pastor ay lingkod ng Diyos. At ang kanya pong dinadanas ngayon isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang relihiyon. At isang bagay ito na nagpapatunay na kapag malapit tayo sa pagsubok, ibig sabihin malapit tayo sa Diyos. Kaya siguro po, ang gawin na lang natin, manalangin tayo ng kapayapaan. Kung ano man ang mangyari, sumurrender man si Pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari. Okay. Sir, when you say setting aside politics, do you mean we have to simply ignore the complaints of the victims of Floyd? Would this that amount to condoning his illegal activities? Ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, no? Dahil ito po ay ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan hindi may impluwensyahan yan ng tinatawag natin politically motivated cases. Kasi alam naman po natin na yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika.
Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number 1 na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Number 2, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sir, nag-encourage kayo na sana maraming pumasok sa military reservists. Recently, nag-oath-taking si Senate President Zubiri bilang Army Reservist. At sabi niya, nangihikayat na rin siya sa marami na mag-enlist kasi nga because of the situation and at the same time para prepare tayo in case may mga calamities. Ano po ako, sa katunayan, napag-usapan na po namin yan ni SP at sabi ko nga sa kanya, pag nakagraduate tong magiging reservist natin, meron ka ng sundalo dito sa Senate. Opo, meron ka ng private army dito. Di po, kasi bilang tayo po ang pangatlong sangay ng gobyerno, kailangan lamang po talaga na yung pagsiservisyo natin sa gobyerno, kasama dyan ng pagiging reservist. Kailangan automatic na tayo ay magbigay ng serbisyo sa bayan. Hindi naman po pwede pagdating sa kalamidad o kahit anong maganap sa bayan natin, iiwan na lang natin ng gobyerno. Hindi po pwede. Kailangan anuman ang mangyari, kalamidad o gera man yan, kailangan ang gobyerno tumatakbo. Para ang bayan natin, ang mga taong bayan natin, ang ating mamamayan, huwag silang mawalan ng fighting spirit. Ano man yan, kalamidad man o anuman gulo. At naniniwala po ako na dadami pa dito sa Senate ang mag-reservist. Kasama daw ang press corps. May balita ako, may mga press corps daw na sasama sa reservist. Kaya excited ako eh. Binalita sa akin nga. Binalita sa akin. Sabi, meron daw bang susunod na class para sa press? Marlon yan. So aside from Senate President Zubiri, sino na po yung iba pang mga senador nag-express ang intention? Malalaman po natin yan pag pagbalik ng session. Ang alam ko po kasi sa ngayon, ang mga reservist, si Senator Bongo, si Senator Tolentino. Pinakamataas sa amin, alam ko, si Senator Tolentino, Brigadier General yun. Sino pa ba? Ma'am Loren, Lieutenant Colonel. Si Sen Joel. Sana yung iba din, ang hinihingi ko, ma'am, sana yung mga patuloy na developing issues sa Pilipinas ngayon. Sana ma-encourage yung mga kapatid kong senador na ipasa na yung mandatory ROTC. Sana maintindihan, alam ko naman naiintindihan nila eh. Alam ko naman nakukuha nila yung point namin. Pero hindi ito yung panahon na para pagdebatihan ito. Hindi ito yon. Pwede naman natin yan i-amend eh. Kung sa palagay nila dumating yung panahon na hindi na natin kailangan, di-amendahan natin. Pero ngayon, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan po natin to gawin. Priority, once na mag-resume yung session, this April 29, yung mandatory ROTC. Napakagandang balita po nun. At sana po, pagka dumating ang punto, meron na akong class ng press corps. Na para, hindi ba, alam niyo, magandang experience yun, ha? Para pagka-graduate nyo ng basic military training, sasakay tayo ng Philippine Navy o anumang barko, pupunta tayo ng West, pababasa tayo. Di ba? Para ramdam natin ng patriotism natin. Kaya ba namin, sir? Kaya natin yun. Kayang-kaya po nyo. Kung merong pinakamatatapang dito sa Senado, yung press corps eh. Oo. Yan ang leader namin, sir. Walang inuurungan eh. Okay na. Thank you, sir.
Okay, salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat, sir. Thank you.